Pakita mo yung mukha ko, Moy. Pakita. Kaya ko to. Makukuha ko to. Makukuha ko to. So bali ngayon sa'yo, bumalik tayo dito sa may Prague Castle Complex dahil papasok na tayo dito. Kahapon di tayo nakapasok dito. Bali yung papasok na dito ay yung Old Royal Palace, tapos yung St. Vitus Cathedral, St. George Basilica, tapos yung Golden Lane, yung Golden Lane, parang tirahan yun ng mga nakatira dito sa Castle Complex ito nung araw. So papasukin natin ngayon ito. Bali ito ang Old Royal Palace. At ayan, so tayo papasok ngayon. Dito yung entrance dito sa gilid. Ayan, inputs na po tayo mga taong bibisita din dito. At mamaya papasukin naman natin ang St. George Basilica at yung Golden Lane. Papasukin natin. Ayuhuli natin itong cathedral na ito. Ayan, ang napakaganda po talaga. Na-video ko na po yan kagabi, ay kahapon. At ngayon lang tayo kasi papasok kasi hindi tayo pumasok kahapon. So, tara. Dito naman, ito yung main hall ng Royal ng Palasyo. At dito ginaganap yung mga selebrasyon pagkatapos ng koronasyon ng hari doon sa St. Vitus Cathedral na pupuntahan natin mamaya. Kasi doon nagaganap ang koronasyon ng mga bagong hari. Dito nagaganap pagkatapos yung selebrasyon. Yung mga pagdiriwang nila pagkatapos ng koronasyon. So ayan, makita nyo, napakalaki ng hall na ito at talagang maraming tao ang kaya i-accommodate nito. At napakaganda nga rin ng loob. Yan, medyo, siguro matagal na panahon na ito. Sige, medyo luma na ito, pero sa panahon nila nung araw na yun, talagang namang napaka-elegante na ho ng hall na ito. Bali, ito naman yung corona nung naging hari ng panahon na yun. Ayan, makita nyo. I-zoom natin ito. Ayan. So, ayan. Punong-puno siya ng mga iba't ibang mga materials. Kaya pati yung bagay na ito. Dito nga, may cruise din dito. At ayan, mapahalagang bagay ng mga hari ng panahon na yun. So, makikita mo siya ng presyo talaga ng mga napakaganda. So ito naman ang St. George Basilica. Dito ngayon papasok dahil nakalabas na tayo dito malalim sa palace. Tingnan natin yung loob nito. So tingnan natin dito sa video na ito. Ito ang Golden Lane, ito ay isang maliit na street o tirahan dati ng mga castle guards at malaunan ay naging tirahan din ng mga artisans at mga taong gumagawa ng mga bagay na gawa sa ginto, mga goldsmith, kaya nga ito tinawag na Golden Lane. Tinira nito hanggang mga 1950s hanggang sa pinaalis na sila rito. Ngayon nga ay puntahan na ito ng mga turista. Doon naman sa loob niyan, pwede ka kasi pumasok sa ilang mga bahay niyan. Ito ngayon may mga exhibition na rito, mga parang museum, pinapakita yung mga armor at yung iba't ibang bagay na ginagamit doon sa panglaban kapag may mga gera nung panahon ng mga ng medieval age. At ayan, may mga espada,
armor na gawa sa bakal. Ilan naman sa mga bahay na 'to ay naging tirahan nga ng mga artisans at ng iba ring mga sikat na tao, kung di man sikat ay mga kilala dito sa Czech Republic. Ayan, katulad niyan meron ditong filmmaker dito, ayan nandiyan pa yung ilang mga film, yung mga plaka at yung mga materyales sa paggawa ng mga pelikula o yung mga palabas. So, diyan sila nakatira dati hanggang umabot nga ng 1950s, kinailangan nila lisanin 'tong lugar na ito. So, ito yung isa sa pinakasikat na lugar dito sa Prague Castle Complex. Ito ang loob ng St. Vitus Cathedral, ang pinakamalaki at ang pinakamahalagang simbahan ng buong Czech Republic sapagkat dito nagaganap ang koronasyon ng mga bagong hari noong Bohemian Kingdom. At itinayo ito o simulang itayo noong 1344 sa ilalim ni Haring Charles IV. Subalit natapos na ito noong 1929, halos 600 taon ang dumaan bago natapos ang konstruksyon nito. Gothic ang design nito katulad ng Milan Cathedral dito sa Milan, Italy. Ngayon naman ay nandito tayo sa Czech National Bank. Ito'y katumbas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sapagkat dito ginagawa yung pera ng Czech Republic na Czech crowns, yung kanilang currency. At dito meron silang interactive museum na ipinapakita yung kasaysayan ng kanilang currency, yung mga bagay na kailangang ipaliwanag na sa mas simpleng bagay na makikita dito. Basta sa may kinalaman sa mga financial na mga bagay. Dito pinapaliwanag yung mga inflation at yung iba't ibang bagay na may kinalaman sa financial. At pwede ka dito maglaro at para sa mga bata lalo na yung mga laro dito. At dito meron din silang mga coins na pinapakita, yung mga coins na ginagamit noon dito sa Czech Republic, yung kanilang Czech crown coins, at yun ding merong mga banknotes ng Czech crowns ng Czech Republic na ginagamit noong araw. At dito makikita yung pinakamalaking gold coin dito sa Europa. Ayan, diyan ay nilalarawan yung 100th anniversary ng Czech crowns. Gawa yan sa ginto, purong ginto yan, at talaga namang nakakamangha kapag nakita mo siya ng personal. At yan nga dyan, pinapakita dito, yung ilalim kasi ito nung Czech National Bank, pwede kayong pumasok din dyan. Ayan, tingnan nyo yung vault, napaka-secure talaga. So guys, ito, ipapakita natin ito. Itong ginto, bubuhatin natin sa mga, madadala natin. Ipakita ko, ito. Ito 12.6 kilos daw nakalagay yung ginto. Buka tayo na buhatin. Ang bihira. Imposible yata. Pakita mo yung mukha ko. Pakita. Kaya ko to. Makukuha ko to. Makukuha ko to. Makukuha ko to. Dayon. So guys, ayan, dito ngayon sa Wenceslas Square. Dito sa Wenceslas Square tayo ngayon. Ayan. Ano sa dulo, yung National Museum, yung malaking bini. Medyo malayo pa kasi kaya medyo hindi pa kita dito sa... Dikita na pero maliit pa dito sa camera. Pero yun, nilalakad tayo ngayon dito. Alas 8 na ng gabi. Ayan. Maya-maya magdidilim na. Mga 9 PM. Kasi sunset na mamaya. At so ayun. Maganda tayo dito. Medyo mahangin kaya medyo malamig. Ayan. Naka-jacket pa rin tayo hanggang ngayon. So ayun. Marami tayong ginawa sa araw na ito. Tayo sa castle. Tapos naglakad. Tapos tayo sa museum. At dito naman, dadakad-dakad tayo ngayon dito. So ngayon bukas last day na natin dito sa Prague at balik tayo sa Milan. So ayun. Ito ang subway station ng Prague at kung mapapansin nyo, wala tayong makikita mga turnstile dyan. Ngunit kailangan mo pa rin ng valid ticket paglampas dun sa puting linya na yon dahil kapag nahuli ka na walang ticket dun, magmumulta ka. At ito naman, kung mapapansin nyo, napakalalim ng subway station dito sa Prague
Dahil nung panahon ng Cold War ay inisip na gawing bomb shelter itong mga station na ito kapag nagkaroon ng mga pagpapasabog at, dahil nga nung panahon na yun, eh, medyo mainit-init nga at, kaya ganyang kalalim nung hinukay. Ito naman yung tren, medyo mapapansin mo old style yung tren, pero maganda yung loob, hindi siya mukhang luma. Ang mapapansin mo lang, eh, yung design, eh, old style nga, pero maganda yung loob masasabi natin. At napaka-convenient na dahil mabilis naman yung takbo ng tren at, kapag nagko-commute kayo dito, eh, puwede niyong gawin 'tong subway kung mag-take kayo ng subway train papunta sa ibang lugar. Pero mas nire-recommend ko sa inyo, eh, mag-take na lang kayo ng tram dahil hindi ganito kalalim yung bababaan niyo at di rin ganito kalalim yung aakyatan niyo dahil sa tram mas convenient. So ito guys ang, Charles Bridge kapag, madilim na, kapag gabi na. Ayan, maliwanag pa rin at ayun may mga marami-rami pa rin taong dumaraan dito. Yun nga lang, eh, habang tayo naglililim dito, eh, naulan nga ngayon. Kaya yung malamig na panahon kanina lalo pang lumamig. Yes, gabi pa nga. Pero ayan, ayan yung view dito kapag, hating gabi kapag gabi na, madilim, ayan. So ayun, maliwanag, napakaganda pa rin kapag gabi. Napakaganda ng view dito. Dahil dun sa may castle dun sa taas, ayun. So dito, ayan, meron po ditong, cruise. So ito,